Ayan, hello mga inday. Hindi na ako mag-aano ngayon. Tatawa ng bonggang-bong kasi baka mabash na naman ako. Charis. Ay, nako, kakaloka. Anyway, since malapit na yung anniversary ko ngayon, malapit na akong mag-anniversary dito sa Amerika. Dumating ako last year ng mga, kailan ba ako dumating? January 23, guys. Pasensya na nakabonit ako ngayon, new looks. New looks? Hindi, mahaba lang talaga yung buhok ko at hindi pa ako nakakapagpagupit, dai. Nakakaloka, ang mahal magpagupit dito. $30, hindi pa kasama yung tip. Magkano yun? 2,000 pesos? Oh my God. Titiisin ko na lang mag-bonnet dye hanggang sa makauwi ako sa Pinas. Charis! Uuwi ng lola nyo ngayong April. April ata ako uuwi. Yeah. April. Ayan, kumakain lang ako ng orange as merienda ngayon. Nag-check ng mga emails and everything. Ganito ang ginagawa ko pag off ko, mga inday. Nag-check kung may mga babayarang bills. Kasi alam nyo na kapag late ka nagbayad ng bills dito sa Amerika, bababa yung credit score mo. Well, before ako magsimula sa aking kwento, sa mga tinatamad or ayaw makinig sa aking kwento ng buhay ko, you can skip this video if you want. Kasi baka mahaba-habang kwentuhan to. Abot tayo ng mga 25 minutes. 25 minutes? Anyway, bago ako magsimula, anuin ko lang. Aray! Ano ba yan? Nakagat ko yung dila ko. Buisit, meron sigurong ng ano sa akin. May nandilibak na naman sa akin, dal. Baka sinsiraan na naman ako. Nakagat ko talaga yung dila ko. But anyway, sasagutin ko lang tong nag-comment. First, anong state po kayo? Ohio. Ohio po ako. Nandito po ako sa Ohio, Dayton, Ohio, and I'm working for Catering Health Network, mga inday. So, ayan. Ito talaga yung gusto kong sagutin na comment. Sabi dito, ito yung vlog ko nung sabi ko, should I speak English in my vlog? Tapos ito yung comment niya, oh, okay, it's understandable, but can we get subtitle in English at least? And I'm sorry if you get it all wrong, but this is not a hate comment. But nurses are traveling all over the world, especially USA and Saudi, which is, I believe, you have experience in. And I find your videos interesting to learn from. And once again, I don't think the comments about English was a hate comment. And thank you very much. We will try and use other channels. You are most welcome po na gamitin itong channel na to. I'm sorry, hindi English. Baka hindi niya maintindihan, no? Hindi po talaga ako comfortable speaking English in this blog. And I find it very easy and comfortable with. Kasi nga, channel ko to, ang gusto ko, maging komportable naman ako sa pakikipag-usap or pakikipag-communicate sa aking mga subscriber. So, kung mag-i-English ako, parang hindi ako komportable. Sabi nga nila, kapag nagbablog ka or ini-express mo yung sarili mo, dapat dun ka sa komportable ka in a comfortable way. Tingnan nyo, hindi nga talaga ako bongga sa English. In a comfortable way. But anyway, ayun, kung ayaw mo sa vlog ko, if you don't like my channel, you can go ahead and skip my channel. Okay lang yon. Pero, dun naman sa hindi ko naman sinabi na hate yung comments mo. No, hindi ako ang nagsabi nun. Ang nagsabi nun ay yung mga ibang followers ko or subscribers ko na nag-comment doon sa vlog ko na sinasabing, ang dami mo ng haters, mga ganon. Parang, ang dami mo namang haters or ang dami namang bitter sa mundo. No, I'm not the one who said that, okay? I welcome any criticism as much as possible. Diba? Kakaloka. Wag na nga ako mag-English dahil hindi talaga bagay sa akin. Okay lang na mag-English in a professional way, like talking to a patient, talking to a doctor during work. Pero dito sa vlog na to, hindi talaga, pasensya na po talaga, hindi talaga bagay sa akin ang mag-English. Kasi nga,
Hindi talaga as in. Okay. Stop na to. Ibang ano naman natin, ibang ano naman. Okay. Today pag-uusapan lang natin yung timeline ko kung paano ako napunta dito sa Amerika. Ilang taon yung ginugol kong panahon para mapunta dito sa Amerika. Saan ba talaga nagsimula ang aking pangarap na mapunta dito sa Amerika at maging green card holder and hopefully eventually maging citizen. Charis! mm, let's start. Bago po ako pumunta ng Saudi Arabia, nag-work ako sa BPO for, I think couple of years as a healthcare insurance agent. So, nag-work ako sa BPO for like 1 year or maybe 2 years as in the healthcare insurance. PHRN pa ako noon. Tapos, after nun, kaya inaano ko din, parang pinag-iisipan ko rin kung after bedside, mag-healthcare insurance ako. Kasi nga, meron akong experience sa US-based healthcare insurance. So, I'm fully aware of that. I work as a benefits and claims specialist for a healthcare insurance, one of the biggest healthcare insurance here in the US. Ayoko na lang banggitin yung US-based healthcare insurance na yun. But anyway, I worked for them for like 2 years, one or 2 years, ganyan. Tapos, to cut the long story short, nung 2016, pumunta akong abroad para makapag-ipon kasi nga gusto kong maging isang doktora. Doktora! Hindi, gusto kong mag-medical school at gusto kong maging doktor. Yun talaga yung pinakapangarap ko before, ang maging isang doktor. So, after 2 years, nakapag-ipon ako ng substantial amount of money. Substantial English na naman, Day! Ang pangarap kong maging isang doktor. Pero sa palagay ko, yung perang naipon ko ay hindi sasapat kung hindi ako makakakuha ng scholarship. Kasi for me, yung perang naipon ko na yon is sapat lang for allowances, for everything, lahat-lahat na. So, to cut the long story short, mga Inday, nag-take ako ng NMAT nung, I think 2017, ng December or October or November ng 2017. Kaso, ang lola nyo, hindi umabot sa desired score. So, ang ginawa ko, hindi pa rin ako tumigil, mga Inday. Nag-take pa rin ako. So, sa second take ko, nag-take ako ng NMAT ko. Okay na sana yung score, kaso hindi naman siya enough para makakuha ako ng scholarship. So, at that point, nawalan na ako ng pag-asa na magiging doktora pa ako. Doktora! Magiging doktor pa ako. So, ang ginawa ko ay tiningnan ko naman yung ibang option ko, mga Inday, which is maging isang nurse dito sa Amerika. So, at that point, hindi pa ata current yung priority date, pero umaandar-andar na siya, mga Inday. So, since umaandar, nag-start na akong mag-inquire sa, sa, sa NEAC. NEAC yung processing, ko. So, pagka-inquire ko sa NEAC, mga Inday, binigyan nila ako ng option kung anong state ang gusto kong kunin. Ang sabi ko naman, mga Inday, kahit basta suswak doon sa budget ko at sa qualification ko. So, napagdesisyonan namin ng processing officer ko at ako na kunin ang State of Illinois. So, nag-CGFNSS ako, ganyan-ganyan, hanggang sa matapos iyon. Nagka-problema pa, pero wag na nating banggitin yon. So, naging okay na yung eligibility ko, mga Inday, ng mga 2019 ng October or December. Unfortunately, to cut the long story short, nagka-COVID, mga Inday. Nagka-COVID at hindi kami makalabas ng Saudi Arabia, hindi rin ako makapag-take ng NCLEX. So, na-delay ang aking NCLEX for more than 2 years. Nakakaloka! Pero, naging
okay naman yon or naging siguro dahilan na rin yun ng Diyos para i-delay yung NCLEX ko para makapag-review pa ako ng mabuti. Kasi siguro kung minadali ko yung pagre-review, baka hindi ako pumasa ng NCLEX. So ayun, kasi pag minamadali mo talaga mga Inday, wala talagang magandang nangyayari sa madalian. Dapat talaga kahit anong bagay, kahit anong ambisyon, pangarap man yan or ambisyon, dapat pinaghihirapan. Kasi kung hindi mo deserve ang isang bagay, hindi ibibigay ng Diyos sa'yo. 'Di ba? Kahit gaano ka pa katalino, dapat deserve mo yung ibibigay niyang blessing. So, to cut the long story short, pumasa ng 2021 ng bago pa pala yun, akala ko hindi na ako magtitake ng NCLEX. Alam niyo ba, na bago ako umalis ng Saudi Arabia, akala ko hindi na ako aalis eh. Na in love ang lola nyo. Ikukwento ko na lang sa next vlog ko or sa ibang vlog ko mga Inday. Na in love ako mga Inday. Nahulog yung loob ko sa isang taong wala namang kagusto-gusto sa akin, I think lang. As in, nakakaloka. Sobra akong nasaktan noong mga time na yon. So, isa rin yun sa nag-push sa akin na mag-take na ng NCLEX at umuwi na ng Pinas. Kasi nga, nasaktan. Ito ang quote dyan eh. Umibig, nasaktan, nag-Amerika. Charis! Joke lang. Ikukwento ko na lang sa ibang vlog kung ano ba talaga yung nangyari doon. As in, yung exact same feeling na naramdaman ko nung 2021, yun yung same feeling na naramdaman ko nung 2015 nung una akong umibig, mga Inday. Late bloomer kasi ako. 22 na ata ako umibig. Charis! Anyway, yon, nakapasa na ako ng NCLEX and then after nun, wala na akong balak sanang mag-Amerika na naman. Atrasado ang lola niya. Pero, natuloy pa rin. At na-hire ako ng isa sa mga ospital dito sa Ohio. Yun yung Catering Health Network. Nung March. Tapos, nung March, naka-premium processing ako. Nung April, meron akong priority date. Actually, nakwento ko na to, yung timeline ko from date of hiring papunta dito sa Amerika, doon sa isa kong video, like US green card or something ata yun, na ano ko na. So, in short, nakarating ako dito ng Amerika ng January of 2023. So, malapit na akong mag 1 year, ilang days na lang mga Inday. So, tumaas na naman yung subscriber ko, Charis. Dumadami kayo, guys. In fairness, dumadami kayo. Paunti-unti, pero, hindi naman ako daily na nag-check, pero, as in, thank you so much sa suporta. Kahit parang laro-laro lang to para sa akin. I really appreciate all your support. Thank you so much. Bukas mga Inday, iba-vlog ko yung day in my life dito sa Amerika pag day off ko. Pupunta ata kami ng Columbus. So, see you mga Inday. Babush!